Kasabay na maiging. Hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat at isang magandang araw na rin ng butuhan ngayong May 9, 2022. At ngayong araw ay bahagi ko na rin sa inyo ang naranasan ko ngayong araw kanina nung ako'y bumuto. Nasira yung BCM at nataglan hanggang sa hapon na hindi pa rin naayos. Ay sinabi nung namamahala sa presinto ng pagboto ay pinapipili kami kung aantayin daw namin yung pagkaayos kasi inaayos nila. Dalawang opsyon. Yung pangalawa ay kung gusto na namin bumuto ay pabubutuhin na, pero hindi kami yung papasok sa machine nung baluta. Sila lang daw ang papasok nun, tapos pinapirma kami. Ito rin ay ito hindi ko alam kung tama ito sa regulasyon ng COMELEC. Kung may makakasagot, comment nyo dyan sa baba. Hindi ko alam kung yan ay tama sa regulasyon ng COMELEC, pero yun ang naranasan ko ngayong araw. Bago ko nga pala simulan ang video ito ay paalala lang sa lahat, huwag kayong basta maniniwala sa makikita at marinig nyo sa video ito, sapagkat ito ay batay lamang sa aking sariling pagmamasid at sariling opinyon at sariling kaalaman ko lamang. Itong ilang mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lipunan na napapansin ko at narinig sa paligid mula sa iba't ibang klase ng tao ay ito. Yung bang may narinig ko ngayong araw lang o ditong mga nakarang araw lang, narinig ko sa ibang mga tao na yung balibalita raw na magkakaroon ng lockdown pagkatapos ng itong butuhan. Bali ganito lang naman ang aking sariling opinion dito. Hindi naman na siguro mangyayari yung tulad ng lockdown nung nakaraan, sapagkat ito naman ay nangyari noon kasi nga yung pagdating ng pandemic ay yung pagdating pa lang ng 2019 ay hindi pa alam, kahit nga sinong bansa walang nakakaalam kung paano haharapin ito. Kaya nung dumating dito sa ating bansa ay walang choice ang ating pangulo na i-lockdown talaga, kasi yun lang naman ang maisip talaga para maiiwas nga ang tao sa delikadong sakit na ito. Kaya yung mga nakakarinig ng mga balitang ganito, sana alisin nyo na, kasi narinig ko talaga ito na ganun nga. Hindi na mangyayari yun siguro, kasi siguro mga lockdown na lang ng barangay o isang village, ganyan. At ito pa, yung bang aksidente lang naman, pumunta ako sa palengke, di bumili ako. Hindi ko pa nasasabi kung ano yung bibilhin ko. Sabi nung isang medyo may edad naman na tindera, babae, sabi, lumapit pa sa akin, tumagilid, nagdikit sa ganito sa may, parang binubulong niya. Alam mo, yang babaeng yan, ano yan, Marites. Sabi ko, sino? Yun, tinuro. Medyo malapit lang dun sa
sa may tindahan. Ayan, sabi niya, parang yung marites baga ay ang ibig sabihin ay ano, chismosa. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, yan na niya, marites yan kasi tinamuan niya. Kahit anya politika, nagkikwentuhan, pinanginginto niyan, o tingnan mo na niya. Di, sabi ko naman sa kanya, sabi ko, ate, hindi naman kakuyan, ano, hindi naman siguro masasabing chismis yan kasi mga ilang araw na lang siguro, mga kinabukasan ay butuhan na. Sabi ko, dapat lang naman kakusa na yan ay pag-usapan kasi ano pa naman, kumbaga sa ano, nalalapit naman yung butuhan, di normal lang naman yan, at saka talagang obligasyon yan ng bawat bubuto na pag-usapan at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga tatakbo sa politika. Nung binanggit ko yun, parang medyo na ano siya, na hindi naman sa, pero parang medyo ano, parang iniba niya yung topic. Di okay na, hindi ko na tinuloy ko na yung binili ko. Ito pa yung pangatlo na napansin ko na sinabi ng isang ano, medyo ano pa naman, hindi pa naman siya butante, pero nanunood kasi ako ng yung malaking meeting de Abansi. Nakita niya, pinapanood ko. Ang daming nakikita dun sa meeting de Abansi. Nasabi niya, ano ba ang mapapala niyang mga tao na yan? Ang dami. Ba't pumupunta dyan? Di sinabi ko naman sa kanya na yung nangyayaring ganyan ay hindi yan na dapat na ipagwalang bahala, sapagkat yan ay kailangan talagang mangyari, na magkaroon ng ganyang pagtitipon, malaking pagtitipon na pinag-aaksayahan ng panahon, pagod, at iba pang ginagamit nila para makarating dyan. Sa bagay, yung iba may narinig ako, hinahakot daw, binabayaran, pero karamihan talaga dyan kusa nila at sakripisyo silang pumupunta dyan sa mga rally na yan, sapagkat alam nila yung kahalagahan ng nangyayaring nalalapit na tulad nito, butuhan, kasi dyan natin pipiliin yung mamumuno sa ating lugar o dito sa ating bansa, lalo na sa ating bansa, kasi yan ay yan ang magsisilbing, tawag dito, giya o parang driver ng isang malaking sasakyan o isang malaking bangka, lalo na ang presidente. Kaya hindi dapat pumasok sa sinuman, kahit hindi ka pa butante, dapat matutunan na yan na talagang dapat makialam lahat ng lalo na ang butante na, para malaman at maging bukas tayo sa anumang nangyayari sa paligid, at saka yung pagkakaroon natin ng pagkakataon na makilala yung isang tatakbong, lalo na sa pagkapangulo. Ito pa yung pang-apat. Narinig ko lang din naman yung dalawang nagkikintuhan, naglalakad. Sinabi nung isa, buti matatapos na ang paghihirap natin kay Duterte. Yung ganong salita, siyempre pasok agad sa isip ko na bakit ganon? Ano ba ang ano niya? Nasa isip. Kasi pangulo yun, matatapos na siya sa kanyang termino. Ganun ang pananaw niya tungkol sa ating pangulo. Siguro
Ito naman ay sarili ko lang din namang na intindihan dun sa mga sinasabi niya kasi mahirap ang buhay. Lalo na ngayon, itong pandemic, ibababa na si itong ating Pangulong Duterte ay mahirap ang buhay. Kaya siguro parang naisisi sa kanya yung mga ipinatupad. Kasi mahirap man talaga gawa ng sa pandemic nga. Hindi ko rin naman nasisiguro na ganun talaga ang dahilan niya. Pero maaring yun talaga ang isang dahilan. Kasi parang nasisi sa kanya yung hirap na nararamdaman niya tungkol nga dito sa kagagawa nitong pandemic at sa iba pang maaaring rason. Kaya nahihirapan siya sa ngayon. Kaya nasabi niya ay yung parang matatapos na yung paghihirap kay Duterte, yung ganong salita. Marami namang dahilan kaya naghihirap ang isang tao. Hindi dapat isisi sa Pangulo sapagkat dapat nga ma-appreciate natin kung ano man yung ginagawa ng Pangulo. Kaya nga dapat alam natin kung ano yung mga bagay-bagay na ating sasabihin o lalo't ipinanginginto pa. May kasabay kasi siya na pinanginginto pa niya. Di parang hindi natin na-appreciate yung ginagawa ng tao. Yung halimbawa, ikaw ba itayo diyan Pangulo? Ano ba yung nagawa mo? Wala. Di ba? Kahit sino namang Pangulo, may ginagawa naman kahit papaano. Kaya parang hindi naman maganda kung wala namang katanggap-tanggap na dahilan, iisisisi mo ang isang bagay na wala namang kinalaman yung tao talaga kung tutuusin. At yun lang, yun, ilang bisis, ilang ano lang naman yun na narinig na pagmasdan sa paligid. Yun. Maraming salamat.